no love to the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga boss. Welcome back na pala dito sa channel ko, ang The Breeders Channel. At ang topic po natin ngayon ang itong pseudo pregnancy. Ating alamin kung ano ba ang sani nito. Tinamaan talaga ako nito mga boss, 2 beses na. So napakalaking dagok talaga ito pag tinamaan tayo nito sa yard natin. Pero bago pa ako magpatuloy, nais ko lamang po na magpasalamat sa lahat ng mga viewers ko at sa mga subscribers ko at sa mga silent viewers ko din. Sana naman po magkapag-subscribe kayo nang sa ganun maging notify kayo lagi sa lahat ng videos na ipapalabas ko. At maraming salamat talaga sa lahat ng mga nag-subscribe. Hindi ko inasahan, umabot na ako sa 2,100 subscribers. Maraming salamat po talaga. At yun nga, itong solo pregnancy, talagang tinamaan ako nito sa yard ko. Yun nga, nabanggit ko sa inyo na itong baboy, ito talaga yung bread and butter ko dito sa yard ko. Kasi ang manok panabong, gaya ng binanggit ko, pag wala pa tayong pangalan dito, lalangawin tayo dito. Walang buyer na magpunta sa atin at walang maniniwala sa atin. Pero ang gusto ko lamang po na mabigyan talaga ng magandang laban yung mga manok ng mayayaman. Kumbaga, gusto ko na mahigpit talaga yung pahigpit yung labanan, na tayong mga backyard hindi basta-basta din. So i-uplift ko talaga ang moral ng mga backyard at ikayatin ko talaga yung mga backyard na ilaban yung mga sarili nilang palabas, nang sa ganun masubukan naman masapit yung alaga ng isang backyard breeder. At pagpatuloy tayo sa tatalakayin natin kung ano itong pseudo pregnancy. Yun nga, nabanggit ko na tinamaan talaga ako dito 2 beses na. So napakadagok talaga ito kung kakaunti lang yung alaga nating inahing baboy. Kasi itong pseudo pregnancy, kung babasahin natin yung ano nito, explanation talaga, ito ang tinatawag din na not in pig. Occurs when sows exhibit physiological and behavioral signs of pregnancy without the presence of fetuses. It can follow early embryo loss, failure of maternal recognition of the embryo, or hormonal manipulation that mimic gestation signals. So napaka pangit talaga mga boss, parang nakakapanghinayang at malaki talaga yung natin dito, lugi pag tinamaan tayo dito. Kasi mga boss, ang nito, walang sign na wala palang laman yung tiyan niya, kasi normal lang din yung pagbubuntis niya. Yung pinasampahan natin siya or ini-EI natin, usually after 21 days mag-hit na sana yan, pero hindi siya nag-hit. So inaalagaan ko until 116 days. So lumalaki din yung tiyan niya, tsaka yung malapit na yung 116 days, namamaga din yung suso niya. Pero after 116 days, hindi talaga siya nag-anak mga boss. So feeling niya buntis talaga siya. Buntis, akala natin buntis, pero hindi pala buntis. Buti sa ibang mga farm mga boss, kasi may pregnancy sila, yung mga aparato na magdidetect na pregnant na yung sow o kaya gilt nila. So tayong mga backyard mga boss, wala tayong mga ganong aparato. So napaka talaga mga boss, kumbaga malaking lugi talaga pag tinamaan tayo dito. And then nangyari yun, bininta ko na lang at kinausap ko yung buyer na, kasi sabi nila pag nung kinuha nila yung isa kong inahin, yung unang tinamaan ng pseudo pregnancy, diretso daw yun sa
sa slaughterhouse. So sabi ko, boss, tawagan mo ako pag may lamang biik sa loob nung pagkatay niyo sa baboy na yan. So tinawagan niya ako, wala talagang laman. So napaka talaga baga boss, hindi ma-explain talaga yung ganong nangyari. So hopefully wala ang tinamaan dito sa mga nag-aalaga ng baboy, pero I think karamihan meron din talagang tinamaan nito, ang tinatawag na pseudo pregnancy. At ang mga dahilan daw nito ay yun nga, yung true pregnancy in behavior and physiology, but lacks actual fetuses. It arises mainly from early embryonic loss, prolonged lethal activity, or exogenous hormonal manipulation. Ang diagnosis din nito is relies on careful observation of estrous cycles, absorbed by ultrasonography and hormonal monitoring. So marami talaga palang factors dito mga boss, ang etiology and mechanisms, embryo loss, hormonal involvement. So ang mga factors daw dito mga boss is mayroong environmental or sa mga hormonal na tinuturok natin, at yung mga vitamina din, at yung feeding. So baka mali yung feeding system natin mga boss, na sulabihan lang sa mataas na carbohydrates yung pakain natin sa inahin. Kasi may mga dyan, pagkain talaga sa inahin niya tinatawag na gestating feeds. Kasi timpla na kasi yan mga boss, intended sa mga buntis na inahing baboy para hindi daw magtunaw yung habang nagbubuntis siya, hindi matunaw yung fetus niya sa loob. Kasi pag mataas daw yung carbohydrates, mainit yung pangangatawan, tapos hindi natin regular na napaligo. So isa din yung factors mga boss ang sa pagkain. And din sa mga hormonal naman, kadalasan magturok tayo once nanganak siya, or yung mga nahihirapang mga anak, so turukan niya ng mga hormonal intramuscular injection. So meron ding iba nag antibacterial, and then meron ding iba yung mga oxytetracycline base. So nakakasira din yun mga boss pag hindi nasunod yung tamang dosage sa mga gamot na yun. So ang dami talagang factors dito sa farming mga boss, lalong-lalo na dito sa pig farming. So kumbaga wala talagang marami talagang ups and downs dito, kagaya ng sinasabi ko. At dapat talaga habaan talaga natin ang pasensya natin dito. Kaya nga ang virtue natin talaga dito is patience. Covered na yung mga sipag at tiyaga na yan. Kasi yun nga, pag matamaan tayo ng ganito, pseudo pregnancy, mayroon ding tatamaan tayo ng sinatawag na parvovirus na sakit ng tuwing buntis din tatamaan ng ganun. So mga anak lahat patay. So napakalaking dagok talaga mga boss. So hindi natin talaga makuha talaga ng perfect itong livestock farming. Napakalaking budget na ilaan talaga natin dito. But yun nga, dapat lang din talaga yung kalusugan at saka yung environmental nila, kalinisan, and then tamang yung pabahay, maganda yung ventilasyon ng hangin, at yung genetics talaga mga boss, i-backtrace talaga natin, sundan talaga natin yung lahi talaga ng mga baboy na ito, na walang mga ganitong case. So pag ganun mga boss, mainam
ikal na talaga, huwag talaga tayong manghinayang, ibenta talaga natin kasi meron mga buyer na bibili ng mga old sow or gelts kasi gagawin nila yan ng ipoproseso nila yan, gagawin chorizo or ano pa. So yun nga ang solusyon, ibenta talaga natin mga boss. Wag na nating ibilangin yung lugi natin. So ganun talaga. Ang pinakamasaklap dito, pagkakaunti lang yung alaga nating inahin, tapos tatamaan pa tayo ng ganito, naku, wala na, lugi na tayo sa isang cycle, and then maghihintay na naman tayo ng ilang taon bago manganak yung replacement gilts or sow natin. So napaka laking dagok talaga mga boss, lalong-lalo na pag biik yung bibilihin natin na gagawin nating future sow. So isang taon talaga yan mga boss bago makapag-produce ng biik yung biik yung bibilihin natin na gagawin nating future sow. So yun mga boss, hopefully hindi kayo tinamaan ng ganitong uri ng sakit o sanhi ba ito ng virus o kaya mikrobyo na dumapo sa babuyan natin, or kung maternal man ito, maternal line ba yung genetics niya. So dapat maging mitikuloso tayo mga boss pagdating sa mga alaga nating hayop. At ganun na din sa manok, i-apply din natin yung mga ganong sistema na mitikuloso tayong mamili na i-backtrace talaga natin yung mga pinanggalingan at saka yung bloodline kung sa manok. So sa baboy, genetics yung sa manok, bloodline at pedigree. So ganun lang mga boss, i-balance lang natin. Yun nga, andito talaga ito sa yard ko, 4 ito. So ito yung gilts ko, nag-hit na rin ito, pangalawang stage of hit niya kasi yung first hit niya pinalipas ko muna. So after 21 days mag-hit uli. So ito first day na ng hit niya. So maganda tong gilts ko. So pwede ko na tong i-breed. At yun nga, kailangan ng timing dito talaga sa gilts kasi kumbaga mitikuloso din ito kung magpasampa ba siya ng bur kasi gilt pa compare sa mga inahin. Third day or fourth day of hit nila, hit na talaga yun, gustong gusto na nilang magpasampa. So itong mga gilts, pa ito, kailangan talaga ng tempo at timing. So yun lang mga boss, kailangan alagaan talaga natin ng gusto itong mga alaga natin kasi wala tayong ibang nalalaman na trabaho. Ito din yung secondary source of income natin, pangdagdag sa kakaunting kita natin kasi ang investment natin dito sa baboy hindi rin mawawala compare sa manok. Ang dami talagang tapon doon kasi hindi talaga basta-basta mag-breed ng manok compare dito sa baboy. And then yun nga, passion man natin yung manok. So kung gusto natin, magawan talaga natin ng paraan kahit hindi na lang natin iisipin yung gastos natin sa manok. Kasi dito sa baboy, goods na goods ito. At yung manok din, goods na goods din naman kung magkaroon na tayo ng pangalan. At saka kailangan din sulit yung mga palabas natin. Kumbaga yung matitibay na bloodline talaga. At yung buyer, hahanap-hanapin tayo pag mayroon tayong ganun ng mga solid bloodline. Hanggang dito na lang po. Once again, maraming salamat talaga po sa lahat ng nag-subscribe sa akin. Talagang umabot na ako sa 2,100 na subscribers. Hindi ko inaasahan ito. Maraming salamat talaga sa lahat ng nag-subscribe sa akin. Sa lahat ng tumatangkilik ng videos ko at sa mga silent viewers ko. Maraming salamat talaga po.
At sana naman sa hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe kayo.